100,000? Solen, hindi na yan pera. Junk shop na yan. Ang dami-dami kong obligasyon dito. Tapos, yung 100,000 piso ko, ibibigay ko sa isang pulubi para lang may pambili siya ng gamot ng anak niya? Asa? Naramdaman ko ang paglamig ng dugo sa aking mga ugat. Tila umikli ang lahat ng hangin sa pasilyo at ang bigat ng bawat salita ay bumagsak sa aking balikat. Ang boses na yon, matigas at puno ng panunuya, ay kay Don Crisanto, ang taong tinawag kong amo, sa loob ng 5 taon. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang opisina, kung saan ang makapal na kahoy ay nagsilbing pader na humaharang sa katotohanan ngunit hindi sa mga salita. Sa aking kamay, nakakapit ako sa isang lumang banga na hugis bituin, ang pinag-iipunan ko para sa buhay ni Bituin. Bawat sentimo doon ay bahagi ng aking kaluluwa. Bawat tisa na iniwan ko sa dingding ng hasyenda ay isang bahagi ng aking lakas na binigay ko sa pag-asang may awa siyang matitira para sa akin. Ngunit ngayon, ang pag-asa ay tila isang kandilang biglang namatay sa isang iglap. Bumaba ang tingin ko sa aking sarili. Ang uniforme kong luma, butas-butas sa ilang bahagi dahil sa sobrang paglalaba, ay nagpapaalala sa akin ng aking kalagayan. Ang aking mga kamay, na tila nagsisilbing ebidensya ng aking paghihirap, ay may mga gasgas at mga kalyo na parang mga huwad na singsing na hindi matatanggal. Iyan ang mga kamay na naglaba ng mga damit niya, nagluto ng kanyang paboritong adobo, at naghugas ng sahig na kanyang inaapakan. Ngunit sa kanyang paningin, ang aking buhay, ang buhay ng aking anak, ay mas mababa pa sa halaga ng kape niya. Tumingin ako sa paligid. Ang pasilyo ay tila humaba ng ilang milya. Ang mga pader na kulay ginto ay tila nagiging kulay abo. Nararamdaman ko ang pagluwag ng hawak ko sa banga, ngunit sa halip na bumitaw, lalo ko itong hinigpitan. Ang aking mga kuko ay tila tumatagos sa kahoy at naramdaman ko ang sakit sa aking palad. Muli, ang boses ni Don Crisanto ay lumabas. Mas malakas na ngayon, tila nangungut siya sa aking kalungkutan. Kailangan kong panatilihin ang aking dangal, Solen. Ang pagtulong sa mga pulubi ay hindi negosyo. Huwag kang mag-alala, nabenta ko na yung lumang kwintas na pinangalanan niya. Saktong-sakto, pambili ng bagong relos na nakita ko sa Milan. Sayang, hindi ko na kailangan ng relic ng matandang Ledesma na yan. Narinig ko ang pagtawa ng isang babae. Alam ko, si Solen iyon, ang kanyang kasosyo sa negosyo na laging nakatingin sa akin na may pagkasuklam. Tila sinasayaw nila ang isang masayang tango habang ako ay nakatayo doon, natatamaan ng kidlat. Ang kwintas. Iyon ang kwintas na ipinangalan sa akin, ang huling alaala na naiwan ng aking ama. Sa desperasyon ko kaninang umaga, dala ng malubhang sakit ni Bituin, naglakas loob akong ipakiusap iyon kay Don Crisanto, na sana'y pansamantala niya itong kunin bilang kolateral kapalit ng pambayad sa gamutan ng aking anak. Sinabi niya sa akin na iyon ay isang napakahalagang bagay, kaya't kailangan niyang pag-isipan muna. Ngunit ang totoo, wala pa man daw isang araw, ipinagbili niya na ito. Ipinagbili niya ang huling alaala ko para sa isang bagong relos. Pumikit ako. Ang sakit ay hindi na lamang emosyon. Ito ay naging pisikal. Naramdaman ko ang paninigas ng lalamunan ko. Tila may isang malaking bukol na nakabara roon. Ang init ng kwarto ay naging lamig na tumatagos sa aking mga buto. Hindi ko magawang huminga ng malalim. Sa loob ng silid, may pamilyar na tunog ng paggalaw ng upuan. Alam kong malapit na si Don Crisanto. Kailangan kong umalis. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Sa utak ko, isang tanong lamang ang umalingaw-ngaw. Isang tanong na nagpaluha sa aking kaluluwa kahit hindi ko nagawang umiyak. Pagkatapos ng lahat ng sinuong ko, ng sakripisyo ko, ng pagmamahal ko sa lugar na ito, biglang
Mula sa aking silid sa dulo ng pasilyo, isang mahinang tunog ng pag-ubo ang umabot sa akin. Iyon si Bituin. Ang bawat pag-ubo niya ay parang paalala, parang kalabit sa aking katotohanan. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa isang desisyon at ngayon, ang desisyon na yon ay nasa kamay ng isang lalaking walang puso. Hindi ako nakapagsalita. Wala akong lakas para sumigaw. Wala akong lakas para magalit. Tanging ang pag-aalala para sa aking anak ang nagpatibay sa aking mga paa. Tumalikod ako at nagsimulang lumakad palayo. Ang banga na hugis bituin ay nanatiling mahigpit na nakakapit sa aking kamay. Tila ito na lamang ang natitirang piraso ng aking pag-asa. Ang susunod kong hakbang ay hindi na para sa kapayapaan. Ito ay para sa pakikipaglaban. Huwag kang makialam sa buhay ko, Mama. Hindi ako nakabalik dito para maging bahagi ng iyong sirkus at ng kasinungalingan mo. Ang boses na yon ay hindi kay Don Crisanto. Mas malalim, mas seryoso, at puno ng pagkainis. Tila naputol ang aking hininga nang marinig ko ang sigawan ng mag-ama mula sa malaking bahagi ng bahay kung saan naghahanda para sa granding pagdiriwang ni Don Crisanto. Si Renzo, ang kanyang anak na abogado, nakakabalik lang mula sa Amerika, ay nagpapakita ng isang pagtutol na hindi ko kailanman nagawa. Circus, tumango ako sa sarili ko habang naglilinis ng mga basag na kristal na vase sa sahig ng ballroom. Iyan talaga, ang Hacienda de Silva. Isang circus kung saan ang mga mahihirap na tulad ko ay nagiging palamuti, nagiging katatawanan. Ang pagkasira ng mga vase na ito ay nagpapaalala sa akin ng katotohanan na mas mahalaga ang mga bagay na walang buhay kaysa sa buhay ng anak ko. Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang mga salita ni Don Crisanto kagabi. Ang aking bituin ay ipinagbili para sa isang relos. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para magtrabaho ngayong araw. Ang aking mga daliri ay tila humahapdi tuwing hahawakan ko ang matatalim na basag na bubog. Ngunit kailangan kong gawin. Para kay Bituin, pumasok si Lola Karing, ang matandang tagapagsilbi na tila anino ng dating hasyenda at mahina akong hinawakan sa balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagod. Anak, mag-ingat ka. Tignan mo ang mga kamay mo. Wala po akong choice, Lola. Kailangan kong kumilos. Wala akong oras para umiyak. Nagsimula ang pagdiriwang. Ang mga ilaw, ang malakas na tunog ng orkestra, ang mga damit ng mga bisita na tila nagniningning sa dilim. Lahat ay tila isang malaking insulto sa kalungkutan ko. Nagtataka ako kung nakikita ba nila ang aking luha sa gitna ng lahat ng liwanag na ito. Dumating si Don Crisanto kasama ang lahat ng kanyang mga bisita at tumayo siya sa gitna ng silid. Tila isang hari na nagtatamasa ng kapangyarihan niya. Lumapit sa kanya si Solen, ang kanyang partner sa negosyo, na nakasuot ng isang napakagandang damit, tila isang ahas na nababalutan ng ginto. Sa tuwing titingnan niya ako, may lamig sa kanyang mga mata, isang lamig na nagpaparamdam sa akin na ako ay isang basura. Mga kaibigan, malakas na sigaw ni Don Crisanto, gusto kong ipakita sa inyo ang isang espesyal na talento ng aking tagapagsilbi. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng mapang-uyam. Tala, ang sayaw na ito ay para sa akin. Isang pasasalamat sa mga biyaya na binigay ko sa iyo. Sa isang iglap, inihanda ng kanyang mga tauhan ang entablado. Sa halip na kahoy o marmol, isang malaking tela ang inilagay at doon, ibinuhos ang daan-daang basag na salamin. Ang mga tipak na salamin ay kumikinang sa ilaw, tila mga peke na brilyante na naghihintay na kainin ang aking mga paa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pawis. Hindi ko kaya. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko si Bituin na inilabas ni Lola Karing upang makita ang grandeng selebrasyon.
Ang kanyang mga mata ay nanonood sa akin, puno ng pag-asa. Walang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Siya ay tila ipinagmamalaki ako. Kung hindi ko ito gagawin, baka magalit si Crisanto. Baka ipagkait niya sa akin ang pagkain na kailangan ni Bituin. Tumango ako ng dahan-dahan. Tiniyak ko kay Crisanto na susundin ko ang kanyang utos. Kinuha ko ang 3 maliit na kandila. Ang bawat kandila ay kumakatawan sa isang bahagi ng aking buhay. Ang pag-ibig sa aking ama, ang pag-asa para sa aking anak, at ang aking pagiging tala. Nagsimula akong sumayaw. Bawat hakbang ay isang pagsuko. Naramdaman ko ang pagtama ng matatalim na salamin sa aking balat at ang init ng dugo ay lumabas mula sa aking mga paa. Ngunit sa halip na sumigaw, tiningnan ko si Bituin. Ang kanyang ngiti ay ang aking kaligtasan. Sa gitna ng sayaw, habang umiikot ako, ang apoy ng kandila ay tila sumasalamin sa aking balikat. Doon, sa ilalim ng payat kong damit, ang V-shaped na peklat na hugis bituin ay luminaw. Ito ay ang marka na tanging ang angkan ng Ledesma lamang ang mayroon. Isang tanda ng tunay na dugo. Nakita ko ito. Hindi sa salamin. Nakita ko ito sa mukha ni Renzo. Si Renzo, na hindi nakikipagsaya, ay nakatayo sa isang tabi, tahimik na nanonood sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa aking mga kandila o sa salamin sa aking paa. Siya ay nakatingin ng direkta sa aking balikat. Ang kanyang mukha ay naging puti at ang pagtataka ay nag-iba sa kanyang mga mata. Naging isang matinding pag-aalala. Tila nabasag ang kanyang katahimikan. Naglakad siya papalapit. Nang matapos ang sayaw, bumagsak ako sa sahig at ang mga kandila ay patuloy na nagliliyab sa paligid ko. Ang sakit sa aking mga paa ay halos hindi ko na maramdaman. Tala! Narinig ko ang boses ni Renzo. Malakas at puno ng galit, hindi sa akin, kundi sa sitwasyon. Nang tumingin siya sa akin, hindi niya nakita ang isang tagapagsilbi na naglalaro sa salamin. Nakita niya ang isang babae na nagdadala ng isang matandang lihim. Hinawakan niya ako sa aking braso. Tiningnan niya ang peklat ko. Ang tanong niya ay hindi na para kay Crisanto, kundi para sa kanyang sarili. Sino ka ba talaga, Tala? Naramdaman ko ang bigat ng tanong niya. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa katotohanan na matagal nang inilibing sa lupa. Sino siya, Papa? Bakit may peklat siyang bituin tulad ng kwento ni Lola? Narinig ko ang boses ni Renzo mula sa sala. Mas matigas kaysa dati. Tila hindi siya makukontento sa isang simpleng sagot. Nakaupo ako sa lumang bangko sa kusina. Nakataas ang aking mga paa. Ang bawat pulso sa aking mga paa ay nagpadala ng init na may halong kirot. Ang mga hiwa ng bubog ay hindi malalim, ngunit marami, at ang sakit ay tila nagpapamulat sa akin. Sa tabi ko, si Lola Caring ay maingat na inilalagay ang mainit na compress sa aking mga talampakan. Ang paghawak niya ay napakalambot. Tila pinipilit niyang ayusin hindi lamang ang aking mga sugat, kundi pati na rin ang aking puso. Huwag mo na itong intindihin, iho. Maling tao, maling kwento. Mga kwento ng matatanda. Yan lang yon. Sagot ni Don Crisanto, ang kanyang boses ay tila isang bakal na pader. Ang pagtawa niya ay puno ng paghamak. She's just a housemaid, Renzo. Isang pulubi na pinayagan kong manatili. Don't waste your Ivy League brains sa mga katulad niya. Hindi na nagsalita si Renzo, ngunit naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Alam ko na ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang siya ay nag-iisip, nagpaplano. Kumain ka na, Tala, mahinang sabi ni Lola Caring, at iniabot niya sa akin ang isang tasang mainit na lugaw. Ito ang kanyang golden moment, ang tahimik na pagmamahal na nakatago sa isang tasa ng pagkain. Salamat po, Lola, sabi ko, ngunit nahihirapan akong lunukin ang lugaw. Tumingin ako sa dingding,
kung saan nakadikit ang isang maliit na guhit ni Bituin. Isang ina na may bituin sa balikat, na nakangiti sa isang batang may malaking puso. Ito ang aking inspirasyon. Bawat sakit na aking dinanas ay tila nagpapatibay sa aking paninindigan. Ang aking luha ay natuyo na. Ang natitira na lang ay ang apoy sa aking puso. Biglang pumasok si Solen sa kusina. Ang kanyang amoy, isang mamahaling pabango na tila lumalamon sa amoy ng lutong bahay, ay nagparamdam sa akin na ako ay kabilang sa isang mundo na hindi sa akin. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang tingin ay tumutok sa aking mga paa. Pagkatapos ay sa iginuhit ni Bituin at sa wakas sa aking mga mata. Hindi ko alam na may oras ka pa para mag-drawing. Tala, akala ko busy ka sa pagpapakita ng ang kanyang tono ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila 2 punyal na handa akong saksakin. Tungkulin ko po ang maglingkod, Ma'am Solen. Sagot ko ng mahina. Mabuti naman at alam mo, Tala. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa mesang kahoy. Tingnan mo yung mga kamay mo. Kailan mo ba yan aalagaan? You have big responsibilities here sa hacienda, di ba? Dapat matuto kang magtipid. Hindi mo dapat pinapamigay sa di mo kaano-ano ang pera. Hindi ko alam na may pinag-iipunan ka pa pala for your son's condition. Sa isang iglap, tila nagdilim ang aking mundo. Paano niya nalaman ang tungkol sa kalagayan ni Bituin? Si Solen ay hindi nagalit dahil sa selos o kilig. Siya ay nagalit dahil ako ay isang gastos, isang weakness na maari niyang gamitin laban sa imperyo ni Crisanto. Nalaman niya ang tungkol sa puso ni Bituin. Iyon ang aking takot, ang aking kahinaan. Lahat ng iyan, sa trabaho ko po galing. Hindi ko po ninanakaw. Giit ko, tila humahapdi ang lalamunan ko. Tumawa si Solen, isang maikling tawa na parang paglabas ng hangin. Magaling! Keep up the good work. But remember this, Tala. Don't bite the hand that feeds you. That condition of your son, it's a very expensive condition. Make sure you don't do anything stupid na magugulo ang negosyo namin. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan akong nalulunod sa pabango at banta. Samantala, sa lumang library, tahimik na nagtatrabaho si Renzo. Kinalkal niya ang mga lumang libro, mga legal papers, at mga dokumento. Alam niya na ang sagot ay hindi nakatago sa kasalukuyan, kundi sa kasaysayan. Lola Karing, taga rito po ba talaga si Tala? Tanong niya kay Lola Karing na naglilinis ng mga alikabok sa mga libro. Nanginginig ang mga kamay ni Lola Karing. Tiningnan niya si Renzo, tila isang babaeng nag-aalangan na magsabi ng isang malaking sikreto. Huwag kang magtanong, iho. Ang mga pader ng hacienda na ito ay may mga tainga at matatalas ang mga mata. Ngunit sa halip na matakot, mas naging porsigido si Renzo. Tumingin siya sa isang lumang portrait ng isang babae na nakasuot ng damit na may kulay itim. Ang kanyang muka ay may malungkot na ngiti. Ito ay si Diwata Ledesma, ang dating may-ari ng hacienda. Pero, siya po ba talaga ang huling may-ari? Bago si Papa? Tumango si Lola Karing, isang simpleng pagtango na nagbago sa lahat. Maling tao ang nagmamay-ari niyan. Iyon lang ang masasabi ko, iho. Ang Diyos na ang bahala. Tinulungan siya ni Renzo. Tila pinipilit niyang ayusin ang lahat ng kawalan ng katarungan. Nang humawak siya sa luma at mabigat na frame ng larawan, naramdaman niya ang isang butas sa likod ng dingding. Puno ng pagtataka, maingat niya itong hinila. Lumabas ang isang maliit at maluwag na kompartimento. Sa loob ay may isang bagay na matagal nang nakatago. Hinawakan niya ang isang makintab na susi, lumana, at isang maliit na kwaderno. Ang mga pahina ay dilaw na at tila napunit. Ang kwaderno ay hindi kay Diwata Ledesma. Ito ay ang diary ng kanyang ina, ang asawa ni Don Crisanto. Ang unang pahina ay may isang salita lamang na nakasulat, takot.
Naramdaman ni Renzo ang paglamig ng susi sa kanyang kamay. Ang susi sa isang pinto na matagal nang nakakulong. Ito ang simula ng kanyang pagtataksil sa kanyang ama. Ito ba ang simula ng lahat? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang pagbabayad sala sa lahat ng kasalanan na ginawa ng aking ama? Sobra na yan, Solen. Nagbigay ka na ng sapat na babala. Huwag mong gagamitin ang bata. Narinig ko ang boses ni Don Crisanto na may halong inis. Hindi ito ang galit na lumalabas sa lalamunan. Ito ay galit na nagmula sa loob ng kanyang imperyo. Hindi ba't ito ang pinakamagandang paraan, Don Crisanto? Sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na dulo ng karayom. She's starting to ask questions. Your son is starting to dig. We need to eliminate her. Nanginginig ang aking mga kamay habang naglilinis ako ng mga alahas sa silid tulugan ni Don Crisanto. Ang aking mga daliri ay tila nawawalan ng pakiramdam. Ang huling sinabi ni Solen ay nagpadala ng isang alon ng takot sa akin. Weakness, iyon si Bituin. Ang aking anak ay ang aking kahinaan. Matapos ang insidente sa sayaw, nag-iingat ako. Bawat siko, bawat tingin, bawat galaw ay aking tinitingnan ng may pag-iingat, lalo na kay Solen. Ang babaeng iyon ay hindi nagtatago ng kanyang kasamaan. Ito ay nasa kanyang pananamit, nasa kanyang ngiti, nasa kanyang paraan ng pagtingin sa mga mahihirap. Dahil sa takot, sinubukan kong mag-ipon ng mas mabilis. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Hindi ako kumakain at hindi ako natutulog. Sa bawat pag-ubo ni Bituin, lalo akong nagtatrabaho. Sa bawat gabi, umiiyak ako sa lumang banga na hugis Bituin na tila ito ang aking altar. Isang araw, tinawag ako ni Solen sa opisina. Ang kanyang nangiti ay napakalaki. Tila isang ahas na naghihintay na makakain. Tala, kailangan ko ng tulong mo. Ano po yun, ma'am? Tanong ko. Tila nag-iingat sa bawat salita. Alam mo na may charity gala kami next week. Ako ang nag-iingat ng pera para sa charity fund. May emergency meeting ako. Can you please put this bag of cash sa safe sa likod ng opisina ni Don Crisanto? Inabot niya sa akin ang isang bag na tila puno ng pera. Naramdaman ko ang paglamig ng bag sa aking kamay. Ito ay isang napakalaking halaga ng pera. Bakit ako? Tanong ko sa isip ko. Bakit ako ang inutusan niya? Pero, ma'am, hindi po ako ang may karapatang humawak ng pera. Relax, Tala. I trust you. Sige na. Mabilis lang, wala ng ibang tao. Hindi ako aabot sa meeting kung ikaw pa ang magpapabagal sa akin. Wala akong nagawa. Sa takot na mawalan ng trabaho o maging sanhi ng galit ni Solen, dahan-dahan akong naglakad patungo sa opisina ni Don Crisanto. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Sa bawat paghawak ko sa bag, naramdaman ko ang isang matinding kaba. Inilagay ko ang bag sa safe. Nang isara ko ang safe, narinig ko ang isang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa likod ko. Tila may humihinga sa dilim. Pagbalik ko sa kusina, nakita ko si Don Crisanto na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa tabi niya, si Solen ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila isang tigre na nakakita ng biktima. Tala, anong ginawa mo sa pera ng charity fund? Matigas na tanong ni Don Crisanto. Pipera po. Wala po akong alam sa pera. Si Ma'am Solen po ang nagbigay sa akin ng bag para ilagay sa safe. Sinungaling! Sigaw ni Solen. Ang kanyang boses ay tila isang saksak. Wala akong binigay sa'yo, Tala. Wala akong tiwala sa mga magnanakaw. Tiningnan ko ang safe at nawawala ang 300,000 na para sa mga bata sa charity. Ikaw lang ang pumasok sa opisina ko. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking mga kamay. Sinasaktan ako ng mga salita ni Solen. Alam kong ito ay isang bitag. Ito ay isang laro na hindi ko kailanman matatalo. Ang pera ay ninakaw niya.
At ako ang ginamit niya. Wala po akong kinuha. Maniwala po kayo sa akin. Walang dahilan para magsinungaling ako. Dahilan, ang anak mo. Matigas na sabi ni Don Crisanto. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang kanyang paghawak ay puno ng sakit at pagtataksil. Wala kang makukuha sa akin, Tala. Akala mo ba hindi ko alam na nag-iipon ka ng pera para sa anak mo? Ginagamit mo ang trabaho mo para magnakaw. Hinila niya ako patungo sa isang lumang bahay-imbakan sa dulo ng hasyenda. Ang amoy ng alikabok at amag ay pumuno sa aking baga. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng lupa. Ang kanyang kamay ay tila bakal sa aking braso. Mag-isip ka sa dilim, Tala. At tandaan mo, yan ang simula ng lahat ng gulo mo. Nang isara niya ang pintuan, ang aking puso ay tila bumagsak sa aking tiyan. Ang silid ay puno ng madilim at malamig na hangin. Walang ilaw, walang bintana. Tanging ang aking sariling hininga lamang. Biglang narinig ko ang isang mahinang tunog. Hindi ito mula sa labas. Ito ay mula sa likod ng pader, sa isang bahagi ng bahay-imbakan na hindi ko alam na meron pa palang silid. Isang mahina, malungkot na pag-awit ang umabot sa aking tainga. Tila isang babaeng nagpapalipas ng oras sa pag-iisa. Ang melodiya ay pamilyar. Ito ay ang awiting bayan na kinakanta sa hasyenda noong bata pa ako. Sinubukan kong huminga. Ang aking mata ay nagsimulang masanay sa dilim. Sa harap ko, sa pader, may isang maliit na crack na nagpapahintulot sa isang maliit na sliver ng liwanag na pumasok. Lumapit ako sa dingding at inilagay ang aking tainga malapit sa crack. Ang kanta ay naging mas malinaw, mas malakas. Tala, tala, ang bituin ko. Nasaan ka? Aking bituin. Naramdaman ko ang pagdagan ng aking puso. Tala, bituin. Tila may isang taong tumawag sa aking pangalan, hindi sa galit, kundi sa pagmamahal. Sinilip ko ang crack. Sa kabila ng dingding, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, isang memorya ang tila lumabas mula sa aking isip. Ang kanyang mga mata ay pareho ng sa akin. Sino siya? Bakit niya ako tinawag na bituin? Ang tanong na yon ay hindi na tungkol sa pag-ibig o galit. Ito ay tungkol sa isang matandang katotohanan na tila hindi ko na kailanman malalaman. Ang kanyang awit ay ang aking simula at ang aking wakas. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag na bituin? Ako si Tala. Ang aking boses ay naging isang bulong lamang sa dilim. Ang malamig na hangin ng bodega ay tila lumulon sa bawat salita ko. Sa loob ng 9 na taon, inakala ko na si Mama ay namatay sa sunog na kumain sa lumang bahay ng aking ama. Ang aking ama, na pumanaw ilang taon na ang nakararaan dahil sa sakit, ay hindi kailanman nakalimutan ang sakit na yon. Ngunit ngayon, sa likod ng marumi at basag na pader na ito, naririnig ko ang isang tinig na may pamilyar na tono, ang tono ng aking pagkabata. Ang babae sa kabilang dingding ay tumigil sa pag-awit. Tumingin siya sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng liwanag. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa kanyang buhok, tila ginagawa itong isang korona. Sino ka? Ulit ko, habang dahan-dahan kong inilalapit ang aking kamay sa crack ng pader. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na paghihip ng hangin, puno ng pagod at kalungkutan. Ang boses mo, tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa. Ako si Diwata. Ako ang bahay. Ako ang lupa. At ako ang may-ari ng lahat ng sakit na ito. Diwata. Ang pangalan ng aking ina. Ang pangalan na hindi ko na kailanman narinig sa loob ng maraming taon.
Ang aking mundo ay tila gumuguho. Ang lahat ng aking inakala ay totoo, ay isang malaking kasinungalingan. Si Mama ay buhay. Ginamit ako ni Crisanto. Nagsimula akong umiyak, tahimik. Hindi ito ang iyak ng isang bata na nawalan ng laruan. Ito ang iyak ng isang babae na natagpuan ang kanyang kaluluwa na nawala sa dilim. Mama. Ang salita ay tila isang banyagang wika sa aking dila. Ang babae ay nagbigay ng isang malungkot na ngiti. Hindi ka dapat nandito. Ang mga bituin ay hindi dapat mahulog sa lupa. Ang iyong ama, nilagyan niya ng ginto ang aking tinapay, pero alam niya na ito ay lason. Bituin, kailangan mong mahanap ang kwintas. Kwintas? Wala na po ang kwintas. Ipinagbili na ni Don Crisanto. Bigla siyang nagalit. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang matalim na liwanag. Hindi! Sinungaling siya. Ang kwintas ay hindi na ibenta. Ito ay ang susi. Ang susi sa aranya. Ano po ang aranya? Ang mga salita niya ay tila isang bugtong. Ang kanyang mga mata ay muling lumambot. Tila may isang matandang pag-asa. Ang aranya, ang kandila, ang ilaw ng ating pamilya. Nasaan ang iyong pandanggo sa ilaw? Doon mo makikita ang katotohanan. Pagkatapos ay nagsimula siyang umawit, isang malungkot na awit na tila walang katapusan. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga salita. Ang kanyang isip ay tila lumilipad sa mga ulap. Ngunit alam ko na ang bawat salita niya ay isang piraso ng mapa. Kailangan kong hanapin ang aranya, ilaw, kandila, at ang kwintas na tila isang susi. Sa kabilang bahagi ng hasyenda, si Renzo ay nagbabasa ng lumang diary ng kanyang ina sa ilalim ng lampara. Ang mga pahina ay puno ng galit, takot at pag-aalala. November 15, 1999. Nakita ko siya. May peklat siya na hugis bituin. Ang aking asawa, alam kong may ginawa siyang masama. Ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang susi. Itago mo ang susi sa likod ng larawan ni Diwata. Iyon ang magliligtas sa ating lahat. Napahinto si Renzo. Ang susi. Ang susi na kanyang natagpuan sa likod ng larawan ng namatay na asawa ni Don Crisanto. Ang susi na yon ay tila ang koneksyon sa lahat. Ito ang susi sa isang mas malaking kwarto. Isang kwarto na matagal nang nakalimutan. Sa isang iglap, tumayo siya. Tumakbo siya patungo sa lumang bodega kung saan niya ginamit ang susi. Narinig niya ang tunog ng paglock na tila isang malaking pader na bumabagsak. Sa loob, ang amoy ng alikabok ay mas malakas. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa isang lumang pinto, natakpan ng sapot ng gagamba. Ginamit niya ang lumang susi na may isang star-shaped na dulo. Ang paglock ay tila nagbigay ng isang matamis na tunog. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang lumang upuan. Ang sahig ay puno ng alikabok. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang kahon. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang lumang family portrait ng isang mag-asawa na may isang anak na babae. Ang babae sa larawan ay si Diwata. Ang bata ay may peklat na bituin sa balikat. Tala, ang anak ni Diwata. Naramdaman ni Renzo ang paglamig ng kanyang puso. Hindi ito ang tama. Ang aking ama, siya ay isang magnanakaw, isang mamamatay tao. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Nagmadali siya palabas, dala ang kahon. Kailangan niyang hanapin si Tala. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngunit nang makita niya ang mga ilaw ng kotseng papalabas, naramdaman niya ang isang matinding takot. Si Don Crisanto ay aalis. Saan siya pupunta? Tiningnan niya ang kanyang kahon. May isang bagay pa sa ilalim. Isang lumang sulat, tinatakan. Ang sulat ay may pangalan ni Tala. Mag-ingat ka, bituin. Ang mga pader ay may mga mata, at ang mga ahas ay nakikinig sa dilim. Huwag kang matakot.
Nandito ako, anak ko. Nahanap din kita. Tala ko. Ang boses ng babae ay tila pinong hibla ng musika na nag-uugnay sa akin sa isang nakalimutang nakaraan. Ang init ng luha na dumaloy sa aking pisngi ay hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa isang bagay na mas matindi pa, ang pagkilala. Tumayo ako sa harap ng basag na pader ng bodega. Ang madilim na silid ay biglang naging mas maliwanag. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa presensya ng babaeng ito. Ang kanyang mukha, kahit payat at natatakpan ng dumi, ay may mga mata na kamukha ng akin. Ang kanyang mga kamay ay ginawa ang isang kilos na pamilyar na pamilyar. Ang paghawak sa kanyang kaliwang braso kung saan meron ding peklat na hugis bituin. Mama? Diwata? Ang aking tinig ay halos hindi umalpas sa aking lalamunan. Ang aking puso ay pumintig ng mabilis. Isang ritmo na hindi ko pa narinig kailanman. Ito ang ritmo ng pag-asang matagal nang inilibing. Sa labas, naramdaman ko ang pagod ni Renzo. Narinig niya ang aming pag-uusap. Mayroon siyang hawak na lumang sobre, ang diary ng kanyang ina. Ang kanyang ekspresyon ay tila isang taong nakakita ng multo. Alam mo na ang lahat, hindi ba Renzo? Ang tinig ni Diwata ay lumabas. Ngayon ay mas malinaw. Tila ang presensya ni Tala ang nagbigay ng lakas sa kanyang diwa. Tita Diwata, ang totoo, hindi ko alam kung paano. Nabulol si Renzo. Walang kung paano ni Renzo. Mayroong bakit. Inilabas ko ang banga na hugis bituin na dala ko. Ang banga na naglalaman ng lahat ng aking ipon. Ang banga na hindi na niya kailangang hawakan pa. Itinaas ko ito sa crack. Isang maliit na regalo. Mama, hindi ko po alam kung anong ibig mong sabihin sa kwintas at aranya. Pero nandito ako. Kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Tumingin si Diwata sa banga. Ang kanyang mga mata ay naging malinaw. Ang kwintas. Yan ang susi. Hindi yan ipinagbili ni Crisanto. Walang sino man ang pwedeng kumuha ng ari-arian ng Ledesma nang walang panghihimasok ng batas. Ang kwintas ay mayroong lihim na mapa. Tala. Mapa patungo sa pinakamatanda at pinakamalaking bahagi ng lupa. Ang lugar na itinago ko ang kasulatan. Naramdaman ko ang pagkalito. Ang kwintas na ipinagbili ni Crisanto para sa isang relos. Pero sinabi niya sa telepono niya. Tumawa si Diwata. Isang tunog na hindi nakakatuwa, kundi malungkot na pag-amin. Gusto niyang maniwala ka. Gusto niyang isipin mo na wala ka ng pag-asa. Ang kwintas ay nasa iyo, Tala. Iyon ang ginamit niya para kunin ang lahat sa amin. Pagkatapos ay tiningnan ni Diwata si Renzo na nakatayo pa rin sa pinto. Anak, alam ko ang kasalanan ng iyong ama. Alam ko ang pagpapahirap niya sa akin. Ngunit ang iyong ina, ang iyong tunay na ina, ang asawa ni Crisanto, ay hindi isang kasabwat. Siya ay isang bihag, tulad mo. At ang iyong ina ay mayroon ding hiwagang bituin sa kanyang kamay. Napakabilis ng mga pangyayari. Ang diary ni Irene, ang asawa ni Crisanto, at ina ni Renzo, ang kwintas ni Tala, ang susi sa lupaing kinuha, ang aranya, ang taguan ng kasulatan, ang will. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Ito ay hindi natakot. Ito ay isang matinding pagnanais na ipagtanggol ang sarili ko, ang aking ama, at ang aking anak. Mama, ano ang gagawin ko? Saan ko hahanapin ang kwintas? Tanong ko. Ngumiti si Diwata. Isang nangiti na tila nagmumula sa 10 taon ng paghihirap. Tingnan mo ang aking isip ay bumalik sa gabi ng piyesta. Ang aking mga paa ay nanlalambot habang ako ay sumasayaw sa salamin. Inabot ko ang kamay ko sa kanya at kinuha niya ang kwintas. Ngunit hindi niya ito isinuot sa kanyang leeg. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang sinturon, malapit sa kanyang puso. Ito ay isang pang-akit. Hindi niya ito ipagbebenta.
Alam niya na ang kwintas ay ang kaisa-isang ebidensya ng aking pagkatao. Dapat mo itong kunin. Ngayon na, mariing sabi ni Renzo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi na ako isang biktima na nagtatago sa dilim. Ako ay isang inang naghahanap ng liwanag para sa kanyang anak. Hayaan mong ipaalam ko sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng isang ina. Sabi ko, ang aking tinig ay malakas at malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang aking kamay ay hinawakan ni Diwata sa kabilang bahagi ng pader. Ito ay isang pagpasa ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang ina na lalaban para sa kanyang anak. Pumunta ka na, anak. Hanapin mo ang iyong liwanag at huwag mong hayaang mamatay ang apoy na yan. Naramdaman ko ang isang matinding emosyon, ang pagmamahal ng isang ina na hindi ko naranasan mula nang pumanaw ang aking ama. Ang kamay na yon, ang kanyang mahinang kamay, ay nagbigay sa akin ng higit na lakas kaysa sa anumang kayamanan sa buong mundo. Sa labas, tinawag ni Renzo si Lola Karing. Lola, kailangan mo kaming tulungan. Kailangan nating makita si Bituin at kailangan nating maghanda para sa paghaharap kasama si Crisanto. Gagawin ko, iho. Huwag kang mag-alala. Wala nang luhang itatapon. Sa pag-alis ko sa bodega, dala ko ang banga ng aking ipon, ngunit ngayon, ang aking tunay na kayamanan ay ang mga salita ng aking ina. Ang kwintas ay nandoon pa rin. Ito ang magiging sandata ko. Hindi ka na makakalabas, Tala. Hindi na kita hahayaang magdusa muli. Bulong ni Renzo, hindi bilang isang nagmamahal, kundi bilang isang kasabwat sa paghahanap ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto, hindi pag-ibig. Hindi ako lalabas hanggat hindi ko nakikita ang aking anak na malaya at hanggat hindi ko nakikita na ang kasalanan ng aking ama ay nabayaran na. Sagot ko, ang aking susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagbawi. Alam kong hindi mo ako kayang patawarin, Papa. Ngunit bilang isang anak, kailangan kong ipagtanggol ang katotohanan. Walang utang na loob na mas malaki kaysa sa katarungan. Ang mga salita ni Renzo ay tumagos sa hangin, nagdadala ng matinding bigat. Ang pagkakakita sa diary ng kanyang ina, ang pag-alam na ang kanyang ama ay isang mamamatay tao at magnanakaw, ay nagdala sa kanya sa isang matinding krisis ng paniniwala. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang reputasyon bilang isang abogado na may mataas na moral, ay ngayon ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Sa isang kanto ng malaking bahay, malayo sa tingin ni Crisanto, nakatayo si Renzo na tila isang estatwa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa hawakan ng pinto, patungo sa silid kung saan niya iniwan si Tala at Diwata. Kailangan niyang maging maingat. Ang isang maling galaw, isang simpleng paghuni, ay maaaring maging sanhi ng kamatayan nila. Nang pumasok siya, ang amoy ng lumang kahoy at inamag ay nagbigay daan sa isang mas matinding emosyon, ang amoy ng pag-asa na unti-unting nabubuo. Nakita niya si Tala na nakatitig sa isang maliit na litrato ni Bituin. Sa tabi niya, si Diwata, na ngayon ay mas kalmado na, ay naghihintay. Renzo? Tawag ni Diwata. Ang kanyang tinig ay may kaunting pagbabago, mas matatag kaysa dati. Anak, kailangan nating magplano. Ang iyong ama ay isang matalinong hayop. Hindi siya basta-basta susuko sa isang pirasong papel. Inilatag ni Renzo ang diary ng kanyang ina sa isang lumang mesa. Ito po ang lahat ng ebidensya ng kasinungalingan niya, ang pagkawala ng lupa, ang pagpilit sa inyo na magpanggap na baliw, ang pagbili niya ng lahat ng ari-arian na ito gamit ang pera ng Ledesma. Tiningnan ni Tala ang diary. Hindi niya binasa ang lahat ng detalye. Ang kanyang isip ay tumutuon lamang sa paghihiganti para kay Bituin. Subalit, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagbigay ng lungkot para kay Irene, ang ina ni Renzo.
isang babae na naapektuhan din ng kasakiman ni Crisanto. Ang aking ama, inutusan niya akong magpanggap na kasintahan mo. Sinabi niya na kailangan niyang sirain ang pangalan mo para madali kanyang mapilit na umalis. Sabi ni Renzo, ang kanyang mukha ay tila naghihingalo sa kahihiyan. Dito, isang malalim na pag-unawa ang nabuo sa pagitan ni Natala at Renzo. Hindi na tungkol sa pag-iibigan ng lahat, kundi tungkol sa pag-uulat ng kasalanan. Sila ay magkampi, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga biktima na naghahanap ng katarungan. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad, Renzo. Kailangan ko ang iyong tulong para mailabas si Bituin sa panganib at makuha ang kwintas. Iyon lang. Ang mga salita ni Tala ay matalim, ngunit wala ng galit, tanging determinasyon. Gagawin ko para sa lahat ng kasalanan ng aking ama, para sa inyong dalawa. Sa pagitan ng pagpaplano, dahan-dahan siyang lumapit kay Tala, hindi para hawakan o halikan, kundi upang magbigay ng isang sandali ng pag-unawa. Tala, alam kong mahirap ito. Lahat ng inakala mong totoo ay naging kasinungalingan, ngunit kailangan mong maging matibay para kay Bituin. Tiningnan ni Tala si Renzo. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang parehong sakit na kanyang dinadala, ang sakit ng pagtataksil ng sariling dugo. Walang anumang romantikong init, tanging isang malalim na respeto na nabuo sa gitna ng trahedya. Salamat, Renzo. Ngunit hindi ko kailangan ng pag-ibig para lumaban. Ang pag-ibig ko sa aking anak ang aking sandata. Nakuha ni Diwata ang kanilang atensyon, ang kwintas. Nasa bulsa yan ni Crisanto. Hindi niya ito ibebenta dahil alam niyang iyon ang magpapatunay na kinuha niya ang hasyenda sa pamamagitan ng pandaraya. Kailangan nating makuha ito sa kanya bago ang grand opening. Ang araw na ipapakita ni Crisanto sa publiko ang kanyang bagong Hacienda de Silva. Ang araw kung saan magiging hari siya sa mata ng lahat. Kailangan nating magkunwari na sumuko ako, sabi ni Tala. Ang kanyang mata ay nagningning na may kakaibang liwanag. Kailangan kong magpanggap na tinanggap ko ang kasalanan ko para sa pondo ng charity. At doon, kukunin ko ang kwintas. Si Renzo ay naging abogado ng katotohanan. Si Diwata ay ang kaisa-isang saksi. Si Lola Caring ang maghahatid ng susi at si Tala, ang ina, ang magiging bituin na lalamon sa kadiliman. Handa na akong sumuko, Mama. Ngunit hindi ako magpapakumbaba ng walang kalaban-laban. Bulong ni Tala sa hangin, na tila isang pangako sa kanyang yumaong ama. Ang kapaligiran ay hindi na puno ng pag-iisa, kundi ng isang tahimik na paghahanda para sa gyera. Ang utang na loob ay napalitan ng katarungan. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa. Huwag ninyo lang galawin ang anak ko. Ito ang mga salitang iniwanan ko sa hangin habang naglalakad ako pabalik sa aking dating kulungan. Ang silid ng mga tagapagsilbi. Ang aking tinig ay hindi nagpapakita ng takot. Bagkus, isang tahimik na kapayapaan. Ang kapayapaan ng taong handang isuko ang lahat para sa isang mas mataas na layunin. Sa wakas, naisalaysay ko kay Lola Caring ang tungkol kay Mama Diwata. Ang matanda ay umiyak ng tahimik, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang pamilya na muling nabuo sa gitna ng kasinungalingan. Ibig sabihin, Lola, kailangan kong umamin sa lahat ng aking kasalanan, ang pagnanakaw sa pera ng charity. Oo, Tala, at kailangan mong maging kapani-paniwala. Si Don Crisanto ay magiging masaya na makita kang yumuko. Sa sandaling iyon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon. Ang plano ay simple, ngunit nakakapagod sa nerbiyos. Kailangan kong magpanggap na ako ay isang magnanakaw na takot na pinilit ni Solen na gawin ang lahat. Nang ako ay tawagin ni Solen at Don Crisanto sa harap ng buong pamilya at ilan sa mga pinuno ng kumpanya,
Ang mga taong magpapasya sa hinaharap ng hasyenda, nagsimula ang aking pagganap. Si Renzo ay nakaupo sa gilid, tila isang manunood na walang pakialam. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Tala, binalik ni Don Crisanto ang tono niya mula sa pagiging galit patungo sa pagiging mapagmataas. Alam mo ba ang ginawa mo? Sinira mo ang aking pangalan sa mga tao na ito. Sinira mo ang tiwala na ibinigay ko sa iyo. Tumingin ako sa aking mga paa. Patawarin po ninyo ako, Don Crisanto. Ako po ang may sala. Ang bawat salita ay tila isang maliit na paghiwa sa aking sariling dangal. Isang sakripisyo na kailangan kong gawin para kay bituin. Akin na ang kwintas. Mariing utos ni Solen. Dito, ang puso ko ay halos sumabog sa kaba. Ito na ang sandali. Kinuha ko ang banga na hugis bituin, ang aking ipon, at inilagay ito sa mesa. Ngunit sa halip na ilabas ang kwintas, nagbigay ako ng isang malalim na paghinga. Wala na po ang kwintas, Ma'am Solen. Benta ko na po. Ibinenta ko na po para sa gamot ni Bituin. Naging ganap na tahimik ang silid. Si Don Crisanto ay nagulat. Ang kanyang mukha ay naging pula na tila hindi siya makapaniwala sa aking pagpapakumbaba. Magaling, mahusay kang artista, sabi ni Crisanto, tumatawa ng bahagya. Kaya pala ikaw ay isang tagapaglingkod lamang. Wala kang konsensya. Kung may konsensya po kayo, hindi ninyo ipagkakait sa akin ang pera para sa anak ko. At hindi ninyo ipagbibili ang huling alaala ng aking ama para sa isang laruan. Mariin kong sagot. Dito, lumapit si Renzo. Sa wakas, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang pag-aproba. Tiningnan niya si Crisanto at saka bumaling kay Solen. Tito, Solen, tahimik na sabi ni Renzo, ngunit ang kanyang tinig ay naririnig sa buong silid. Bago ninyo tuluyang ikulong si Tala, kailangan ninyong malaman ng isang bagay. Ang kwintas na yan, Tala, ay hindi lang isang alahas. Ito ang susi at ang aking ina ay nag-iwan ng isang mensahe. Inabot ni Renzo ang isang sobre kay Solen. Ito ang hinalaang tiningnan ni Solen ang sobre. Ang kanyang mukha ay nagbabago mula sa pagiging mapagmataas hanggang sa pagiging takot. Ano yan, Renzo? Huwag mo akong lokohin, sigaw ni Crisanto. Ito ang totoo, Papa. Tungkol sa hasyenda, tungkol sa inyong pag-aari. Sa gitna ng gulat, inilabas ni Renzo ang lumang diary ng kanyang ina at inilapag ito sa mesa. Ang mga salita ay tila nakalabas na sa mga pahina, naglalantad ng mga lihim. Nang mapansin ni Crisanto ang diary, ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Renzo, ano ba ang ginagawa mo? Iyan ay mga kalokohan lamang, ngunit masyado nang huli. Narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa direksyon ng likod ng bulwagan. Ito ay ang tunog ng isang babaeng umiiyak, hindi sa takot, kundi sa sakit. Tumingin si Crisanto sa likuran, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Nakita ko si Diwata, na inalalayan ni Lola Caring na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Crisanto at sa kanyang kamay may hawak siyang isang maliit na kandila. Ang kandilang yon ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa buong silid. Crisanto! Ang boses ni Diwata ay tila hindi na nagmula sa isang baliw. Ang aranya ay nasa iyo, ang liwanag. At ngayon, ang liwanag na yan ay magbubunyag ng iyong kasinungalingan. Si Crisanto ay naging tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan na biglang nabasag. Gusto kong makita ang kasulatan na yan. Kung hindi, itatapon ko ang lahat ng ito sa apoy. Ang boses ni Don Crisanto ay nag-iiba mula sa galit patungo sa isang desperadong pagbabanta. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatuon kay Tala, kundi sa maliit na kandila na hawak ni Diwata. Ang paglabas ni Diwata sa kulungan ay isang senyales. Ang pagdating ni Renzo na may diary ng kanyang ina
ay isang dagok sa pananampalataya ni Crisanto. Ngayon, sa harap ng mga pinuno ng kumpanya na nagtipon para sa grand opening, ang mga kasinungalingan niya ay unti-unting lumalabas sa liwanag. "Huwag mong subukan, Crisanto," mahinang sabi ni Renzo. Inilabas ang kanyang lawyer ID. Handa na ang mga pulis. "Ibibigay ko ang lahat ng ebidensya, pero kailangan kong makita ang aking ina, si Irene, at kailangan kong makita si Bituin, at kailangan kong makuha ang kwintas na nagsilbing susi sa lahat ng ito." Medyo natigilan si Crisanto. Ang pag-atake ni Renzo ay hindi inaasahan, pero mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang maskara ng karangalan ay muling bumalik. "Huwag kang magpanggap na bayani, Renzo. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng babaeng ito at ng kanyang baliw na ina." Tumingin siya kay Tala, na tahimik na nakatayo malapit kay Diwata. "Tala, wala kang ebidensya. Wala kang karapatan dito. Walang ito ang aking pagkakataon. Kinuha ko ang aking banga na hugis bituin, ang lalagyan ng aking pag-iipon, at maingat na inilagay ito sa gitna ng mesa. Hindi po ninyo ibinenta ang kwintas, Don Crisanto, dahil alam ninyo na ito ang susi. At hindi ako nagdala ng pera para sa inyo ngayon. Nagdala ako ng liwanag. Kinuha ko ang kandila na hawak ni Diwata, at saka ko hinawakan ng isa pang kandilang hindi nakikita ni Crisanto na inihanda ni Lola Karing. Aranya, bulong ko. Tinitingnan ang mga mata ni Crisanto. Ang liwanag na hindi ninyo mapapatay. Ang liwanag na nagpapakita ng katotohanan. Dahan-dahan kong sinindihan ang dalawang kandila. Ang mga apoy ay nagsimulang sumayaw, at ang liwanag nito ay nagbigay ng kakaibang anino sa silid. Ang mga pinuno ng kumpanya ay nag-iwasan ng tingin. "Ang kwintas ay nasa iyo, Crisanto," sabi ko. "Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Pero hindi mo ito mabibitawan dahil alam mong ang bawat hibla nito ay nagtatago ng mapa patungo sa tunay na last will ng aking ama. Kung ipapakita mo ito sa lahat, malalaman nila na ang hasyenda na ito ay pagmamay-ari ko at hindi sa iyo." Ang mukha ni Crisanto ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking mga mata, tila naghahanap ng anumang pagdududa. "Kasiraan. Lahat ay sisirain ko bago ko ibigay sa inyo." Sigaw niya, at ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa kanyang bulsa, kung saan naroon ang kwintas. Ngunit bago pa niya ito makuha, si Renzo ay mabilis na gumalaw. Hindi pisikal, kundi sa pamamagitan ng batas. Inilabas niya ang isang subpina na inihanda niya. "Tito Crisanto, huwag na kayong magdagdag ng kasalanan. Ang pag-amin sa pagtatago ng ebidensya ay isang krimen. Ang pagtatangka na sirain ang ebidensya ay isa pang krimen. Ang Hacienda de Silva ay nakasakop na sa pangalan ninyo. Ibigay ninyo na ang kwintas." Si Crisanto ay natigilan. Ang kanyang kamay ay tumigil sa gitna ng ere. Ang kanyang paningin ay nahulog sa banga na hugis bituin, na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-aari. Si Solen, na nakita ang lahat, ay nagtangkang magsalita. "Don Crisanto, huwag kang magpadala sa kanila. Ito ay isang palabas lamang." Ngunit si Crisanto ay nakatingin lang sa dalawang kandilang sumasayaw. Ang liwanag ay tila nagliliyab sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagkaigo, ang kanyang pag-ibig sa hacienda ay mas matindi kaysa sa kanyang takot sa batas. "Hindi ko ibibigay sa inyo ang aking buhay," sigaw niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matindi. Ang takot na baka wala na kaming pag-asa. Si Crisanto, sa kanyang pagkadesperado, ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi niya inabot ang pulis. Hindi niya inabot ang kwintas. Ang kanyang kamay ay gumalaw patungo sa isang aparador at kinuha niya ang isang maliit na lalagyan na puno ng gasolina na ginagamit nila sa pag-iilaw ng mga lumang gasera. "Kung hindi ko makukuha ang lahat, wala kayong makukuha,"
Magsusunog tayong lahat. Ang kanyang mga mata ay tila baliw na. Tiningnan niya ang mga kandilang sumasayaw at sa isang iglap, itinaas niya ang lalagyan ng gasolina patungo sa mga apoy. Huwag! Crisanto! Itigil mo na! Ang apoy na yan ay hindi lang sisira sa hasyenda. Sisirain niyan ang lahat ng ginawa natin. Ang sigaw ni Solen ay nagpakita ng tunay na lalim ng kanyang takot. Ang kanyang kasakiman ay may hangganan at iyon ay ang pagkawala ng kanyang kayamanan. Ang bawat tao sa bulwagan ay napako sa kanilang kinatatayuan. Ang mga negosyante ay napapikit, naghihintay sa pagdating ng apoy. Si Crisanto, may hawak na lalagyan ng gasolina, ay tila isang Diyos na handang magpataw ng kanyang sumpa. Ang dalawang kandila na sinindihan ni Tala ay tila naglalabanan sa hangin. Ang kanilang mga apoy ay nanginginig ngunit nananatiling buhay. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Crisanto, ngunit ang aking isip ay nasa isang lugar pa. Ang aking anak, si Bituin, na kailangan pang makita ang liwanag. Ito ang sandali kung saan ang aking buhay ay nag-iba. Wala nang pagpapakumbaba, wala nang takot, tanging ang katarungan na ipinaglaban ko. Don Crisanto, ang tinig ko ay hindi na humihingi ng awa. Ito ay nagdedeklara ng katotohanan. Ang apoy ay walang pinipili. Kung susunugin mo ang lahat, isasama mo ang mga taong pinoprotektahan mo at ang mga taong nagtitiwala sa iyo. At higit sa lahat, isasama mo ang pangalan mo sa kasaysayan bilang isang simpleng magnanakaw na natalo ng isang tagapaglingkod. Habang nagsasalita ako, naglakad si Renzo papalapit kay Crisanto, hindi para habulin siya, kundi para ilabas ang isang dokumento na tila isang nakatagong sandata. Heto po, Tito, ang salitang replika ang nagpabagsak kay Crisanto. Ang pagpapalit-palit ng mga salita ay mas matindi kaysa sa apoy. Hindi niya na ipagbili ang totoong kwintas dahil alam niyang ito ang magpapatunay ng lahat. Ang pinagbentahan na niya ay ang kanyang sariling panlilinlang. Ang mukha ni Crisanto ay tila isang nabasag na salamin. Ang kanyang kamay na may hawak ng gasolina ay biglang bumaba. Ang kanyang paningin ay lumipat kay Solen na ngayon ay tumitingin sa kanya na may pagkasuklam. Ikaw ang nagsabi sa akin na ibenta na yon. Sinabi mong walang halaga. Sigaw ni Crisanto kay Solen. Patawad, Don Crisanto. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Hindi ako magpapakulong dahil sa'yo. Sagot ni Solen at sa isang iglap, ginamit niya ang sitwasyon. Humakbang siya papalayo kay Crisanto at tumingin kay Renzo. Renzo, ako ang magsasabi ng lahat. Sabi ni Crisanto ang lahat ng ito. Siya ang nagplano ng pag-atake sa pamilya Ledesma. Ako ang biktima niya sa lahat ng ito. Ang pagtataksil ay isang matinding sandata. Ang kasamaan ay hindi na lamang kay Crisanto. Ito ay lumipat kay Solen. Sa gitna ng kaguluhan, si Diwata ay humakbang pasulong, hawak ang kandila. Ang liwanag ay tila nagpapalabas ng init na nagpapalambot sa puso ng lahat. Crisanto, ang apoy na yan ay hindi kailanman magdadala ng liwanag. Ang liwanag ay nasa puso. Ang hasyenda ay hindi para sa'yo. Hindi ko ito inihanda para sa'yo. Inihanda ko ito para sa aking anak, sabi ni Diwata, at itinuon niya ang kanyang tingin kay Tala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-agos ng dugo sa aking katawan, hindi sa takot, kundi sa isang matinding katarungan. Tumayo ako sa tabi ni Diwata, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako mukhang isang tagapaglingkod. Don Crisanto Solen, sabi ko, ang lahat ng inyong ginawa ay nakasulat na sa papel. Wala kayong makukuha. Ang katotohanan ay lumabas na. Hayaan ninyong umalis na ang mga pulis na kasama ni Renzo. Wala na kayong dapat pang gawin dito. Ang mga pulis na pinatawag ni Renzo ay pumasok sa bulwagan. Nakita nila ang gasolina sa sahig
ang mga opisyal ng kumpanya na natatakot, at si Crisanto na tila isang matandang hari na natalo. Nang hawakan ng mga pulis si Crisanto, hindi siya lumaban. Tanging isang tahimik na pag-iyak ang naririnig. Ang kanyang mukha ay tila isang basag na salamin. Ang kanyang pagkawala ay hindi dahil sa bala o suntok, kundi dahil sa katotohanan na ipinakita ni Tala. Si Solen ay dinala na. Habang papalabas siya, nakita niya si Tala at sinigawan siya ng isang salita na puno ng puot. "Hindi ka pa tapos, Tala. Babalik ako para sa'yo." Ngunit ang mga salitang iyon ay tila hangin lamang sa akin. Ang aking focus ay nasa banga na hugis bituin at sa aking ina. Nang umalis ang lahat, ako, si Renzo, si Diwata at Lola Karing ang naiwan sa bulwagan. Ang bulwagan ay tahimik, tanging ang liwanag ng mga kandila na tila nagdiriwang ng isang bagong simula. Lumapit si Renzo sa akin, hindi para humingi ng paumanhin, kundi para mag-alok ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang pag-ibig. "Tala," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Ang hasyenda ay sayo na. Ang lahat ng nawala sayo ay babalik. Pero kailangan mong malaman, ang pagpatawad ay hindi pa dumarating. Ang katarungan ay nandyan na. Ngunit ang pagpapatawad, iyan ay isang bagay na ikaw lang ang makakapagbigay." Tumingin ako sa dalawang kandila. Ang apoy ay nananatiling matatag. Ang aking puso ay punong-puno, hindi ng galit, kundi ng isang malaking pangako. Oo, Renzo, ang katarungan ay nakamit na. Ngayon, kailangan ko nang hanapin ang aking anak at kailangan kong malaman kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng ito. Sa labas, narinig namin ang isang mahinang huni ng hangin. Ngunit hindi ito ang hangin na nagdadala ng panganib. Ito ay hangin na nagdadala ng pag-asa. "Ina, hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ang tanging trabaho mo ay maging masaya. Ako na ang bahala sa lahat." Ang tinig ni Bituin, na ngayon ay matinis at malakas, ay tila isang himig na nagpabago sa buong kapaligiran. Lumipas ang mga buwan. Ang Hacienda de Silva ay opisyal nang naging Hacienda Ledesma. Ang mga pekeng pader at pekeng karangyaan ay napalitan ng tunay na kahoy at mga sariwang bulaklak. Ang mga tauhan na dati ay nagtatago sa takot ay ngayoy nakikita ang kanilang mga ngiti. Ang aking unang misyon, ang pag-asa para sa aking anak sa tulong ni Renzo, na ngayoy naging aking pinagkakatiwalaang abogado at tagapayo, at ang yaman na ibinalik ng batas mula kay Crisanto. Dinala namin si Bituin sa pinakamagaling na ospital sa labas ng bansa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang katiwasayan. Sa tabi ng kama ni Bituin, habang siya ay nagpapagaling, pinilit kong itago ang lahat ng aking nararamdaman. Hindi ako umiyak sa tuwa. Ang luha ng tuwa ay tila masyadong magaan para sa bigat ng lahat ng aking pinagdaanan. Nang magising si Bituin pagkatapos ng operasyon, ang kanyang mukha ay walang kulay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning. "Mama, okay na ba ako? Makakatakbo na ba ako?" Ang simpleng tanong na yon ay sapat na upang durugin ang lahat ng aking matitigas na pader. Napaluhod ako sa tabi ng kama at sa wakas, pinayagan ko ang aking sarili na umiyak. Ngunit hindi ito iyak ng sakit. Ito ay iyak ng paglaya. Sa tabi ko, nakatayo si Diwata, ang aking ina. Ang kanyang buhok ay nalinis na. Ang kanyang damit ay simple, ngunit malinis. Ang kanyang mga mata ay hindi na baliw. Ito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hinawakan niya ang aking balikat. "Anak, nakita mo na ang liwanag. Ngayon, itayo mo ang iyong sariling araw." Ang aming pagbabalik sa Hacienda Ledesma ay hindi isang pagbabalik sa dating kalagayan. Hindi ako naging isang asawa o isang kasintahan. Ako ay naging isang negosyante. Ginamit ko ang pondo na ibinalik ng batas hindi para sa karangyaan, kundi para sa pagbabago. Ang lumang bodega,
Ang aking bilangguan ay naging isang training center para sa mga kababaihan. Ito ang aking pondo bituin, isang sentro kung saan ang mga biktima ng pang-aabuso ay maaaring matuto ng kasanayan, legal na tulong, at higit sa lahat, ang lakas na tanggihan ang kanilang mga kaaway. Si Renzo ay nanatili bilang aking legal advisor at isang matapat na kaibigan. Ang kanyang tungkulin ay hindi ang aking kasintahan, kundi ang aking sandigan. Isang gabi, habang tinitingnan namin ang mga plano para sa bagong organic farm ng hasyenda, tiningnan niya ako. Tala, ikaw ang pinakamatalinong babae na nakilala ko. Hindi ka naghahanap ng lalaking magliligtas sa iyo. Nagtayo ka ng sarili mong kaharian, sabi niya. Walang anumang kilig sa kanyang tinig, tanging paghanga. Ang aking anak ang aking hari, Renzo. At ang aking buhay ay ang aking kaharian. Walang sino man ang makakakuha nito ulit. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nangyari sa isang tahimik na hapon. Naglalakad ako sa bukid kasama si Bituin, na tumatakbo na ngayon na parang walang anumang sakit sa puso. Siya ay huminto sa isang maliit na lugar kung saan itinanim namin ng mga bulaklak. Inilabas ko ang banga na hugis, Bituin, na dati kong pinag-ipunan. Wala na itong laman. Inilibing ko ito sa lupa sa tabi ng mga bulaklak. Bituin, dito natin ililibing ang ating sakit. Ang mga ito ay magiging magagandang bulaklak na lang. Sa malayo, nakita ko si Lola Karing na nakatingin sa amin habang naglalakad si Diwata papunta sa amin. Si Lola Karing ay tumango, isang pagpapakita ng pagmamano sa isang bagong buhay. Ang huling bahagi ng katarungan ay dumating sa isang tahimik na paraan. Isang liham mula sa bilangguan. Hindi kay Crisanto, kundi kay Solen. Nalaman kong si Solen ay nasa isang maliit na kulungan. Pinagtatrabaho para sa lahat ng kanyang ginawa sa charity fund. Ang liham ay hindi naglalaman ng galit. Ito ay isang tanong na tila nagpapahiwatig ng pagsisisi. Tala, paano ka nagpatawad sa sarili mo? Paano ka nakatulog sa gabi nang wala ang takot na ito? Ngumiti ako, tumingin sa aking anak, at kinuha ang isang maliit na kandila mula sa mesa. Hindi ako natulog ng mahimbing hanggang hindi ko nakikita ang kanyang ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Renzo. Ito ay para sa aking sarili. Ngunit bago ko ito sagutin, ang aking mata ay nahuli sa isang bagay. Sa likod ng puno ng mangga, nakita ko ang isang anino. Isang tao na nakatayo roon, nagmamasid, na may suot na simpleng damit, na tila hindi siya kabilang sa karangyaan. Si Don Crisanto. Hindi siya nakatali. Hindi siya nakakulong. Siya ay nakatayo doon, payat, at tila isang matandang puno na nalanta. Tumingin siya sa akin, hindi sa galit, hindi sa pag-aari, kundi sa pagkaawa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagdurusa. Nagtataka ako, hindi ba dapat ako ang magdusa? Bakit tila mas matindi ang pagdurusa niya? Bakit ka pa nandito, Crisanto? Tanong ko. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala na akong lahat, Tala. Ang aking pangalan, ang aking kayamanan, at ang aking dangal. Wala na akong karapatang tumingin sa araw. Ngunit bago ako mamatay, gusto ko lang sanang makita kung paano ka sumikat. Ang salitang sumikat ay tila isang saksak sa aking dibdib. Siya ang pumatay sa akin, ngunit ngayon, siya ang nagbibigay ng huling pagkilala sa aking muling pagsilang. Hindi ka pa tapos, Tala. Ang bawat araw na nakikita kong masaya ang anak mo ay araw na hindi ko na kailangang humingi ng tawad sa nakaraan. 2 taon ang lumipas mula nang muling ipinanganak ang Hacienda Ledesma. Ang hangin dito ay may dalang amoy ng sariwang lupa at bulaklak. Hindi amoy ng kasinungalingan at lason. Ang aking mga kamay na minsay puno ng kalyo dahil sa paglilingkod, ngayon ay may kaunting mantsa ng tinta at lupa.
mga tanda ng aking pagtatayo ng sarili kong imperyo. Si Bituin, ang aking maliit na bituin, ay tumatakbo sa mga bukid na may lakas ng isang batang hindi pa nakaranas ng anumang sakit. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na naririnig ko, isang himig na mas matamis pa sa anumang awit ni Ina Diwata. Siya ang aking tagumpay, siya ang aking pag-asa. Si Diwata, ang aking ina, ay hindi na kailangang itago sa likod ng isang sirang pader. Ngayon, siya ang nangangasiwa sa aming hardin ng mga gamot at bulaklak. Ang kanyang mga mata ay tahimik na ngayon, puno ng kapayapaan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang kadena, kundi isang kwento ng kaligtasan. Si Renzo ay nananatiling isang malaking bahagi ng aking buhay. Dumadalaw siya paminsan-minsan, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kasamahan na nagbabahagi ng kanyang pananaw sa batas at sa corporate world. Ang aming mga pag-uusap ay puno ng respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Wala kaming hinahanap mula sa isa't isa, kundi ang pagiging maligaya. Tattoo chưa? Tattoo chưa? Ang hustisya ay naabot na. Si Crisanto, na hindi tinanggap ang pagpapatawad, ay ginugol ang kanyang mga huling araw sa isang pampublikong bilangguan, kung saan ang kanyang kaluluwa ay natunaw sa katotohanan. Ang kanyang kaharian ay naging abo. Ang aking pagpatawad ay hindi ko ibinigay sa kanya ng harapan. Ibinigay ko ito sa aking sarili nang iwanan ko ang banga ng aking ipon sa lupa kasama ng mga bulaklak. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa sakit, hindi ang pagtanggap sa kasalanan ng iba. Binyenchua? Da binyenchua? Oo, ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon ako, kundi sa kung sino ako. Ako si Tala Ledesma, ang babaeng nagtayo ng kanyang sariling hasyenda. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pawis at pagtitiyaga. Ang kapayapaan ay ang marinig si Bituin na humihinga ng malalim sa gabi. So fangkuy kung kukak niyang vat. Si Don Crisanto ay namatay sa bilangguan. Ang kanyang pag-iisa ang naging pinakamahusay na katarungan. Si Solen ay nagtatrabaho pa rin. Itinuturing ang bawat sentimo na kanyang pinaghirapan bilang isang aral. Si Lola Caring ay ang aking kanang kamay sa pagpapatakbo ng Pondo Bituin. Ang pinakatumatagal na imahe ay ang aking pagtuturo. Sa harap ng mga bata sa aming community center, hawak ko ang isang kandila. Hindi ito ang apoy na kailangan kong daanan para mabuhay. Ito ay isang maliit, matatag na apoy. Bawat isa sa inyo ay may sariling ilaw. Sabi ko sa kanila, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Huwag ninyong hayaang may sumipsip ng inyong apoy. Sumayaw kayo sa liwanag na yan. Ang inyong buhay ay hindi para sa iba. Ito ay para sa inyo. Sa aking balikat, ang peklat na hugis bituin ay hindi na isang marka ng pag-aari. Ito ay isang tattoo ng isang mandirigma na nanalo sa digmaan ng kanyang sariling puso.